Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hangos sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Enteng. Walang eksaktong taon. Kasiguran, Aurora. Bata pa lamang. Madalas nang marinig ni Enteng ang kwento patungkol sa mga aswang at iba pang elemento mula kay Lolo Balot. Madalas itong magkwento sa kanya lalo pat yun ang naging libangan ng matanda. Madalas ay nagkukwento si Lolo Balot sa apo at sa mga kaibigan nito tungkol sa isang elemento na nakatira sa likod bahay sa puno ng nara. Si Lolo Balot na lamang ang pamilyang meron si Enteng. Dahil mula pagkabata, hindi na niya nakilala ang mga magulang. Sa kadahilan ng maagang pumanaw ang mga ito dahil sa matinding sakit. Lolo, wala naman po ako nakikita sa likod ng bahay. Baka mamaya, tinatakot mo lang po kami para matulog ng maaga. Wika ni Enteng. Kaya nga lolo, sinasabi niyo lang yan sa amin para takutin. Tsaka, bakit po hindi pa kayo umaalis sa bahay niyo kung may nakatira sa likod? Tanong ni Juboy. Natawa naman si Lolo Balot sa sinabi ng dalawa. Diyos mio, bakit naman kami aalis dito, Aber? Mga po, ang bahay na ito ay minana ko pa sa mga magulang ko. Ito na lamang ang alaala na meron sila sa akin. Kaya naman nais ko na pangalagaan ito. Nang sa ganun may maipamana ako sa aking apo. Tugon ni Lolo Balot. Tsaka maswerte yung bahay na to, di ba lo? Hindi kaya kami nauubusan ng pera dito at pagkain. Minsan iniisip namin ni Lolo kung paano na ang bukas. Pero bigla na lang may dumarating na biyaya. Wika ni Enteng. Oo nga no, naalala ko pa nung nasunog itong bahay niyo. Umiiyak ka pa nun tas bigla na lang pumunta si Kapitan. Binigyan kayo ng materyales para makapagpatayo ka agad. Wika ni Juboy. Noong bata pa ako, nakita ko yung si Haring Balaw. Yun kasi ang sinasabi sa akin noon ng mga magulang ko Wika ni Lolo Balot. Ayos napakaangas naman po nun. Anong itsura niya lo? Nakakatakot po ba? O parang normal lang? Tanong ni Juboy. Ngumiti naman ang matanda at sinabi. Ayan na naman kayo. Magtatanong tapos matatakot. Pero sige, sasabihin ko sa inyo ang itsura niya. Wika ni Lolo Balot. Inumpisahan nito ang pagsasalaysay ng itsura ni Haring Balaw. Manghang-mangha ang magkaibigan sa sinabi ng matanda. Di ba lo, si Haring Balaw nagbibigay ng mutya sa mga napili niya. Bakit hindi ka po nabigyan? Sabi po sa mga kwento-kwento, mapalad ka kapag nagpakita sa iyo si Haring Balaw Tanong ni Enteng. Hindi ba't naikwento ko na sa inyo noon? Kinausap ng mga magulang ko ang puno ng nara kung saan nakatira si Haring Balaw. Sinabi nila na wag na sa akin ipagkaloob ang anumang mutya. Tugon ni Lolo Balot. Matapos magkwentuhan, dali-dali nang umuwi si Juboy sa tahanan. Naiwan naman sa labas ng bahay si Enteng. Tulala lamang sa kalangitan. Totoo kaya yung sinasabi ni Lolo? Meron nga ba talagang nakatira sa nara na yan? Wika ni Enteng sa sarili.
Enteng, pumasok ka na nga dito na makakain na tayo. Huwag ka nang magbalak pa na naising makita si Haring Balaw at baka maihi ka lang sa salawal mo. Wika ni Lolo Balot. Dali-dali namang pumasok sa tahanan si Enteng. Sabay na naghapunan ang maglolo. Matapos kumain, natulog na ang maglolo ngunit ilang sandali lamang ang lumipas. Nakaramdam ng tawag ng kalikasan sa Enteng. Sinubukan ng bata na gisingin ang lolo. Ngunit mahimbing na ang pagkakatulog nito. Kaya naman mag-isang lumabas ng tahanan si Enteng. Dahil nasa labas ang kanilang palikuran. Dali-daling nagbawas ang binata. Matapos yon ay kagad din itong nagbuhos. Akmang papasok na ng tahanan si Enteng nang bigla na lang may sumitsit sa kanya. Napalingon ito sa paligid. Ngunit wala siyang nakita na ibang tao kaya naman nagmamadali nang pumasok sa loob ang binata. Naihipa ito sa salawal at kagad na humiga sa kama. Kinabukasan, kagad na kwinento ni Enteng sa kaibigan ang mga nangyari. Boy, kagabi may sumitsit sa akin. Naihipang ako sa salawal eh. Kasi naman, natakot ako. Wika ni Enteng. Baka namang guni-guni mo lang yun, Enteng. Baka dahil sa mga kwento ni Lolo Balot, palagi na yun ang nasa isipan mo. Tugon ni Juboy. Totoo talaga yun. Alam mo parang nangaasar pa nga eh. Akalain mo, kahit nasa loob na ako ng bahay, nasitsit pa din. Muling wika ni Enteng. Talaga? Baka naman si Haring Balaw na yun. Bakit naman tumakbo ka? Di ba nga gusto mo siyang makita? Tanong ni Juboy. Kinabahan ka agad ako eh. Kaya yun, sa takot ko pumasok na ako sa loob ng bahay. Tugon ni Enteng. Natawa naman si Juboy sa sinabi ng kaibigan. Kaya pala ang panghimo no? Naihi ka pa sa salawal? Ang laki-laki mo na. Natatakot ka pa din? Pang-asar ni Juboy. Bakit ikaw? Kapag natatakot ka, hindi ka ba naihi sa salawal mo? Wika ni Enteng. Natawa naman si Juboy at hindi na lamang nagsalita. Matapos ang pag-uusap ng magkaibigan, natahimik na lamang ang mga ito. Alam mo, baka naman gawa-gawa mo lang yan. Sige na nga, uuwi na nga lang ako. Nandiyan na naman yung mga maniningil ng buwis eh. Panigurado, may uutos na naman sila sa akin. Kapalit ng hindi pagpaparusa kila nanay. Pagpapaalam ni Juboy. Nang araw na yon, hindi mawala sa isipan ni Enteng ang mga nangyari. Kaya namang kinagabihan, nagpunta ito sa likod ng bahay at nagsalita. Haring Balaw, ikaw ba ang sumitsit sa akin kagabi? Ano bang gusto mo? May tutulong ba ako sa'yo? Tanong ni Enteng. Inilapag ng binata ang hawak na mga prutas sa tapat ng puno ng nara. Ilang sandali pa ang lumipas. Wala namang nangyari. Nagpa siya si Enteng na umalis na. Ngunit bigla na lamang may humawak sa balikat. Ang panghimo bata. Gusto ko ang mga prutas na dala mo. Ako nga ang tinutukoy mo kagabi. Wika ni Haring Balaw.
Dahan-dahan na humarap si Enteng. Nanlaki ang mga mata nang makita ang Haring Balaw. Natahimik ang binata at muling napaihi sa salawal. Pakiusap, huwag mo kong kakainin. Gusto ko lang naman talaga malaman kung bakit mo ako pinaglalaruan eh. Yun lang naman. Wika ni Enteng. Napaatras pa ito sa kinatatayuan. Huwag kang mag-alala. Hindi ako kumakain ng patpati na bata at mapanghe. Pero gusto ko ang tapang na meron ka. Kaya naman, ikaw ang napili ko bilang tagapagtanggol ng baryong ito. Wika ni Haring Balaw. Teka, tagapagtanggol? Paano ko naman magagawa ang bagay na yun? Isa lang akong simpleng binata. Tanong ni Enteng. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi ka din naman maaaring tumanggi. Dahil ikaw na ang aking napili. Mula sa gabing ito, ikaw at ako ay iisa na. Tugon ni Haring Balaw. Hindi na nakapagsalita pa si Enteng. Bumalik ito sa tahanan at hindi ito makapaniwala sa mga nangyari. Binigyan ito ng kulay itim na bato. Kaagad na nilagay yon ni Enteng sa bulsa. Kaya ng gabing yon, hindi makatulog ang binata at iniisip ang sinabi sa kanya ni Haring Balaw. Kinabukasan, tanghali nang nagising si Enteng kaya naman nagtaka si Lolo Balot sa kinikilos ng apo. Abay, tanghali ka na ngayon nagising ah. Dati-rati, ang aga-aga mong gumigising at nasa labuyan ka na kagad. Ngayon, parang himala ah. Wika ni Lolo Balot. Lolo, anong oras na po kasi ako nakatulog kagabi? Dahil sa nangyari po. Natakot lang ako at napaisip. Tugon ni Enteng. Natahimik si Lolo Balot sa sinabi ng apo. Ano bang sinasabi mo, apo? Nakita mo si Haring Balaw kagabi? Muling tanong ng lolo. Opo, lolo eh. Nakita ko po siya kagabi. Tapos, sinabi niya mula kagabi na iisa na kami Hindi pa man natatapos ni Enteng ang sinasabi. Bigla na lamang may sumigaw mula sa labas ng tahanan ng maglolo. Tandang Enteng, nagkakalimutan yata tayo. Nasaan na ang pinangako mo sa amin nung nakaraang buwan? Tanong ni Aling Binday. May hawak itong tubo at masamang nakatingin kay Lolo Balot. Ikaw pala yan, Binday. Pwede bang sa makalawa na lang kayo bumalik? Hindi pa kasi nahaani ang mga pananim namin. Maliliit pa. Pakiusap ni Lolo Balot. Kaagad namang napangisi si Binday. Sumenyas ito sa kasama. Alam mo naman ang ginagawa namin sa mga taong hindi marunong tumupad, hindi ba? Nilulumpo namin para madala. Wika ni Felix. Sinipa nito ang tuhod ni Lolo Balot. Nagalit si Enteng sa mga nanakit sa lolo. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Kumilos ka na. Papanoorin mo lang ba ang lolo mong sinasaktan ng ibang tao? Wika ni Haring Balaw.
Kaagad na nagkuyom ng kamao ang binata. Lumabas ito at kaagad na binato ng kaldero ang mga tao. Ang lalaki ng katawan niyo pero hindi niyo ginagamit. Umaasa lang kayo sa kita ng iba. Sigaw ni Enteng. Aba, matapang ang apo mo tanda. Hoy bata, huwag kang ang nangingelam dito. Hindi mo din naman kami kakayanin. Kung ako sa'yo, kumuha ka ng gamit na ipambabayad mo sa akin. Gaya nung kaibigan mong si Juboy nang hindi mabugbog itong lolo mo. Wika ni Aling Binday. Dinampot ni Enteng ang kalderong inihagis kanina. Inihampas ito sa ulo ni Aling Binday. Yan kunin mo. Isa pa, wala kayong makukuha na pera o kahit anumang gamit sa amin. Wika ni Enteng. Natawa naman ang dalawa sa sinabi ng binata. Ano bang pinapakain mo dyan sa batang yan, tanda? Bakit napakatapang? Akala mo naman, Kaya niya kami. wika ni Felix. Napailing pa ang mga ito. Hinawakan ni Aling Binday si Enteng at hinablot. Nanlaki ang mga mata ni Aling Binday. Nang bigla na lang itong hinila ni Enteng at hinihagis sa lupa. Kayo yata yung nahihibang na Kahit kita ng matanda, kinukuha nyo pa. Mga wala kayong awa. Wika ni Enteng. Walang hiya. Sakit yun Parang nabali yata yung likod ko sa lakas ng pagkakahampas sa akin ng batang yan. Wika ni Aling Binday. Kaagad itong tumayo ngunit hindi pa man nakakabawi. Mabilis na itong sinunggaba ni Enteng. Sinipa ito ng binata, sabay suntok na malakas. Napadaing sa sakit si Binday. Hindi naman makapaniwala si Lolo Balot sa kinilos ng apo. Apo, tama na. Huwag ka nang lumaban at baka mapano ka pa. Wika ni Lolo Balot. Kaya ko na po ang sarili ko, Lo. Pumasok na po kayo doon sa loob ng bahay. Isarado niyo po yung pinto. Tuturuan ko lang po ng leksyon ng mga taong to. Wika ni Enteng. Yan ang gusto ko. Matapang at hindi umuurong sa laban. Huwag kang mag-alala. Dahil nandito naman ako. Wika ni Haring Balaw. Pumesto na tila handang sumalang sa labanan ang binata. Umiilaw ang mga mata at napakabangis ng itsura. Nako, may tanga ng batang yan. Kaya malakas ang loob. Tignan natin kung uubra ang lakas mo sa akin. Wika ni Felix. Hinubad nito ang suot na damit. Bumungad kay Enteng ang napakaraming burda sa katawan. Kaagad na sinugod ni Felix ang binata. Inundayan niya ito ng suntok at naiwasan naman yun ni Enteng. Pagmasdan mo ang kilos ng iyong kalaban. Aralin mo ang bawat galaw ng sa ganon. Hindi ka matatamaan. Wika ni Haring Balaw. Kaagad namang sinunod ni Enteng ang sinasabi nito. Pinagmasdan mabuti ni Enteng ang bawat kilos na ginagawa ni Felix. Ilang sandali lang ang lumipas. Sa hudyat ni Haring Balaw, pinakawala ng binata ang isang malakas na suntok.
Tinamaan sa mukha si Felix ngunit hindi ito hinayaang makabawi ni Enteng. Kaagad niya itong sinipa sa tiyan. Kaya naman tumilapon ang lalaki sa puno ng nara. Kaagad namang nagmakaawa si Aling Binday kay Enteng. Nakita nito na hindi na makatayo ang mga kasama. Pakiusap, bata. Pakawalan mo ang mga kasama ko. Hindi na kami manggugulo pa. Pagmamakaawa ni Aling Binday. Dito pa lamang kumalma si Enteng. Sige o, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na magbago. Pero sa oras na makita ko ulit kayo dito sa baryo namin at meron pa rin kayong inaalipustang tao, sisiguraduhin ko na hindi na kayo sisikatan ng araw. Banta ni Enteng. Natahimik ang dalawa. Pilyo namang sumingit sa usapan si Haring Balaw. Naku, Enteng. Ayaw yata nila. Hindi sumasagot eh. Mukhang hindi sila susunod. Tuluyan mo na lang kaya. Pambubuyo ni Haring Balaw. Ano? Hindi ba kayo sasagot? Mukhang hindi nyo gustong magbago ah. Mas mabuti siguro na ihatid ko na kayo sa dapat nyong kalagyan. Wika ni Enteng. Akmang lalapit na ito sa dalawa. Kaagad namang yumuko si Aling Binday. Angako, hindi na kami uulit. Pakiusap, pakawalan mo na kami. Huwag mo lang kaming sasaktan. Wika ni Aling Binday. Tumingin naman si Enteng kay Felix na bugbog sarado. Patawarin mo na ako, Enteng. Hindi na mauulit ang nangyayari. Magtatrabaho na kami at magbabanat ng buto. Pangako yan. Wika ni Felix. Napatango na lamang si Enteng. Halos madapa pa ang dalawa habang palayo sa bakuran nila. Nang makaalis ang mga ito, kinausap ni Haring Balaw ang binata. Hindi mo na sana pinagbigyan ang mga yon. Paano kung umulit sila? Mukhang hindi mapagkakatiwalaan ang mga lalaking yon. Wika ni Haring Balaw. Lahat naman may karapatan na bigyan ng ikalawang pagkakataon eh. Kaya kung hindi sila magtitino at patuloy sila sa pag-asik ng kasamaan, doon na natin sila kikitilan ng buhay. Tugo ni Enteng. May magagawa pa ba ako? Pinatakas mo na eh. Sa susunod, tuluyan mo na ang mga mauhuli mong masasamang loob. Wika ni Haring Balaw. Napatango na lamang ang binata at pumasok ng tahanan. Doon na ito kinausap ni Lolo Balot. Anong ginawa mo, Apo? Paano mo nagawang takutin ang mga yon? Tsaka bakit napakalakas mo, Apo? Tanong ni Lolo Balot. Natahimik naman si Enteng sa tanong ng lolo. Alo, binigyan po ko ni Haring Balaw ng mutya. At kanina po, kasama ko siyang lumalaban sa mga masasamang taong yon. Tugo ni Enteng. Namangha naman si Lolo Balot sa sinabi ng apo. Talaga ba, Apo? Pero alam mo naman na malaking responsibilidad ang kakaharapin mo sa pagtanggap ng mutyang yan. Wika ni Lolo Balot. Napatango naman si Enteng. Opo, Lolo. Ako po ang napili ni Haring Balaw.
Nung una ayoko po sanang tanggapin ang mutyang pinagkaloob niya sa akin eh. Pero naisip ko, kailangan ng baryo natin na magliligtas at magtatanggol laban sa mapagsamantala at mapang-abuso. Tugon ni Enteng. Mapalad ka po dahil ikaw ang siyang napili ni Haring Balaw bilang tagapangalaga ng mutya. Ingatan mo yan at gamitin sa tama. May tiwala naman ako sa iyo. Alam kong magagawa mong gamitin sa kabutihan ang pinagkaloob sa iyo. Muling wika ng matanda. Napangiti na lamang si Enteng sa mga sinabi ng lolo. Mula po ngayon, hindi na kailangan ng ating kabaryo na mamuhay sa takot dahil sa mga taong ginagamit ang kapangyarihan para manlamang ng kapwa. Wika ni Enteng. Pero apo, ito ang tatandaan mo. Kahit na kanino, hindi mo maaaring ipagmalaki ang mutyang tangan mo. Mag-iingat ka po. Maging alisto at mapagmatsyag ka sa kapaligiran. Dahil sigurado kong gaganti sila Binday sa'yo. Paalala ni Lolo Balot. Yan ang sinasabi ko sa'yo, bata. Buti pa ang lolo mo. Nag-iisip na hindi katulad mo. Padalos-dalos. Wika ni Haring Balaw. Hindi naman ito pinansin ng binata. Matapos ang araw na yon, naging alisto sa lahat ng oras si Enteng. Madalas itong mag-ensayo at nakikipagkwentuhan pa din ito sa kaibigan. Enteng, balita ko. Takot daw sa'yo sila Mang Felix at Aling Bindoy. Totoo ba yun? Nagtatakang tanong ni Juboy. Ha? Saan mo naman nasagap ang balitang yan? Tsaka may problema ba tungkol sa dalawang yon? Tugon ni Enteng. Napayuko naman si Juboy. Sigurado kagad si Enteng na may dinadala ang kaibigan. Si tatay kasi may utang sa kanila eh. Pero alam mo naman na matagal nang pumanaw si tatay. Pilit nila kaming sinisingil. Hindi ko alam kung saan kukuha ng ganong kalaking pera. Lalo na't ang kita ko sa pagiging kargador, sapat lang sa aming pagkain sa araw-araw. Minsan nga kinukulang pa. Wika ni Juboy. Di ba bayad na ang tatay mo doon? Paanong may utang pa? Tanong ni Enteng. Binalik lang ni tatay yung inutang niya. Pero yung tubo, hindi pa bayad. Kaya naman tumutubo pa din. Tugon ni Juboy. Hindi pa din pala nagbabago mga kupal na yun, no? Hanggang ngayon, doble-doble pa din sila kung maningil. Wika ni Enteng. Hindi naman sila humihinto, Enteng. Alam naman nating pareho na yun talaga ang ginagawa nilang hanap buhay. Buhat pa ng mga pastik pa lang tayo. Tugon ni Juboy. Napailing na lang si Enteng sa sinabi ng kaibigan. Kita mo, hindi na nagbago ang mga yon. Kaya kumilos na tayo para sugpuin sila. Wika ni Haring Balaw. Oh, tama ka nga. Pwede bang tumahimik ka na? Naiirita na ako eh. Wika ni Enteng. Naikinagulat naman ni Juboy. Teka lang, nagagalit ka ba sa akin pare? Pasensya na kung nagsabi pa ako sa iyo ng problema. Tugon ni Juboy. Napahilamos na lamang na mukha ang binata. Hindi naman sa ganun, Juboy.
Nairita lang ako sa langaw kanina pa kasi pabalik-balik sa tenga ko eh. Huwag kang mag-alala pare. Magbabayad ang mga yun sa akin. Wika ni Enteng. Salamat pare ah. Baka may kaunting pera ka dyan. Baka pwedeng makahiram. Tanong ni Juboy. Napakamot na lang sa ulo si Enteng. Binigay nito ang pera sa kaibigan at labis na nagpasalamat naman si Juboy. Nang makalis ang kaibigan, kagad na kumilos si Enteng. Sa tulong ni Haring Balaw ay kagad nakita nila ang dalawa. Huling-huli ang mga ito ng binata na nanlalamang ng kapwa. Mukhang nakalimot na kayo sa pinagkasunduan natin ah. Balita ko, hindi pa din kayo nagbabago. Ano yun? Galing sa ilong binitawan yung pangako? Wika ni Enteng. Nanlaki ang mga mata ng dalawa. Ilang sandali lang ang lumipas. Bigla na lang may humawak sa binata. Kasamahan yun nila Felix. Hindi na kami natatakot sa iyo, Enteng. Sino ka ba? Diyos, kaya ka na naming labanan. Wika ni Felix. Natawa naman si Enteng sa sinabi nito. Hindi ka na talaga nagbago, no? Mas lalo ka pang yumabang. Hindi ka na nadala sa laban nating dalawa. Wika ni Enteng. Hindi na sumagot pa si Felix. Kaagad nitong inundayan ng suntok ang binata. Ngunit nasalo naman ni Enteng ang kamay nito. Mula sa likuran, si Aling Binday naman ang sumugod. Ngunit mabilis ang paningin ng binata. Kaya naman naiwasan nito ang pagsugod ni Aling Binday. Pinaguntog ni Enteng ang dalawa at napahiga ang mga ito sa lupa. Hindi makapaniwala sila Aling Binday sa bilis ng kilos ng binata. Kahit nagsasabay pa ng pag-atake ang mga ito, hindi nila magawang magalusan si Enteng. Wala itong ginawa kundi ang umiwas at labanan ang dalawa. Ngunit pagsapit ng dilim, kaagad na nagpalit ng anyo si Felix. Naging malaking baboy ito. Samantalang si Aling Binday naman ay isang malaking aso. Sumugod si Felix at sinubukan nitong kagatin ang binata. Ngunit mabilis na nawala sa paningin niya si Enteng. Mula sa gilid, dinagana ni Aling Binday ang binata kaya naman natumba si Enteng. Dito na pinagtulungan ng dalawa ang binata. Ngunit buong lakas na itinulak sila ni Enteng. Tumilapon sila Felix ngunit hindi nagpatalo ang mga ito. Muling sumugod si Aling Binday. Nakalmot nito sa mukha ang binata. Hindi na maganda ang ginagawa nila. Ginagalit nila ako. Magseryoso ka na, Enteng. Patayin natin ang mga hampas lupang yan. Wika ni Haring Balaw. Pumesto ito na para bang galit na toro na handang umatake. Nanlilisik ang mga mata ni Enteng. Mabilis na sinugod ang dalawa. Hindi na malaya nila Felix ang mabilis na pagsugod ni Enteng. Sinuntok ng malakas ng binata si Felix. Tinamaan ito sa muka. Lahat ng ngipin nito ay tumilapon sa lupa. Bangas ang ilong at sumusuka ng dugo. Nanlaki naman ang mga mata ni Aling Binday sa lakas ng suntok ni Enteng. Gayunpaman, patuloy lamang ito sa pakikipaglaban. Hanggang sa tinamaan si Enteng sa dibdib. Napasuka ito ng dugo.
Ngunit nang mag-angat ng ulo ang binata, nakita ni Aling Binday si Haring Balaw kaya naman napaatras ito. Tatakbo pa sana ang aswang. Ngunit nahawakan ito ni Enteng sa ulo. Inihagis ng binata sa ere at bumagsak sa lupa. Ngunit hindi pa nakontento si Enteng. Muli niya itong tinayo. Sinuntok ng pataas at gaya ni Felix. Naggalasan ang lahat ng ngipin. Nang makita naman ni Felix na kawawa na ang kasama, hinawakan nito sa paa si Enteng. Kinagat niya ito ngunit sinipa lamang siya ng binata. Ginalit niyo si Haring Balaw. Binigyan ko na kayo ng ikalawang pagkakataon. Pero sinayang niyo eh. Wika ni Enteng. Kahit nangihina na ay tumayo pa din si Binday. Mamatay kaming lumalaban. Hindi ako magpapatalo sa isang kagaya mo. Wika ni Aling Binday. Muli itong sumugod kay Enteng. Nahawakan ng binata ang mukha ni Aling Binday. Binali nito ang ulo ng aswang. Nang bitawan niyo ni Enteng, tuluyan na itong nawala ng buhay. Binday, anong ginawa mo sa kanya? Hayop ka! Papatayin kita! Sigaw ni Felix. Napangisi lamang si Enteng. Hindi ba kayo din ang pumatay sa tatay ni Juboy? Anong pakiramdam na kaharap mo na ang kamatayan mo? Tanong ni Enteng. Nanginginig naman si Felix sa sinabi ng binata. Teka, paano mo nalaman ang bagay na yon? Hindi akong pumatay sa kanya. Wika ni Felix. Muling tumawa ng malakas si Enteng. Hindi ka pwedeng magkaila sa akin dahil nahuli ka na eh. Anong pakiramdam na kaharap mo na ang kamatayan? Ngayon pa lang, magdasal ka na. Tugon ni Enteng. Teka Enteng, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Pangako, magbabago na talaga ako. Kung gusto mo, magpapakalayo-layo na ako dito. Huwag mo lang akong papatayin. Pakiusap ni Felix. Napangiti lamang si Enteng. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bibilangan kita ng 10. Tumakbo ka na at kapag naabutan kita, pasensyahan na lang tayo. Wika ni Enteng. Hindi pa man nagsisimula magbilang ang binata, tumakbo na ang aswang. Baliw ka ba? Pinatakas mo na naman. Ano ka ba naman, Enteng? Ganyan ka ba kaututo? Wika ni Haring Balaw. Ngunit hindi na ito pinansin pa ng binata. Nagpatuloy lang ito sa pagbibilang. Nasaan na siya? Sabihin mo sa akin na matapos ko na ang hungang na yon. Tanong ni Enteng. Napangiti naman si Haring Balaw at tinuro nito ang kinaroroonan ni Felix. Kagad na tumakbo si Enteng hanggang sa tuluyang maabutan ng aswang. Nanlaki ang mga mata ni Felix nang makita na nakaharang sa daraanan niya ang binata. Nag-iba pa ito ng direksyon, ngunit wala na siyang takas na mga sandaling yon. Pakiusap, bilangan mo pa ako. Napakabilis mo naman eh. Sugatan ako kaya hindi na ako makakilos ng mabuti. Pagmamakaawa ni Felix. Pasensyahan tayo. Ang usapan ay usapan.
At isa pa, kilala kita. Halang ang bituka mo. Kaya kahit kailan, hindi ka na magbabago. Tugon ni Enteng. Muli itong sinuntok ng binata ng napakalakas. Halos bumaon ang buong katawan ng aswang sa lupa. Matapos mapas lang ang dalawang aswang, umalis na si Enteng na tila walang nangyari. Mula ng araw na yon, naging payapa na ang baryo. Marami pang mga nilalang at elementong sumubok sa katatagan ng dalawa. Ngunit ni isa sa mga ito, walang nagtagumpay. Lahat ng ito ay dahil lamang sa mutya mula kay Haring Balaw. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Christoph. Taong 1990. Malay-Balay, Bukidnon. Nang mga panahong ito, lumipat ng probinsya si Christoph kasama ang misis na tawagin na lang natin sa pangalang Elena. 5 buwan ng buntis ang asawa ng mga sandaling yon. Kaya sila nagpunta ng lalawigan dahil nagkaroon ng karamdaman ang lola ni Christoph na si Manang Ising. Hindi naman malala. Kaya nga lang, unti-unti na itong nangihina dahil sa katandaan. Kaya naman, ang sabi ng mga magulang ni Christoph, pansamantala muna itong mamalagi sa probinsya para maalagaan ang matanda. Wala namang problema yon para sa mag-asawa. Lalo't gusto naman nila na maiba ang tanawin. Nung naroon na sila, inalagaan ni Christoph ang lola. Meron lang pala itong arthritis na palaging sumasakit tuwing gabi. Meron ding pulmonya ang matanda. Hindi na nito maasikaso ang negosyo na karinderya. Kaya't ang mag-asawa na lamang ang humalili dito. Inalagaan nila ng mabuti ang matanda. Isang hapon, bigla na lang inatake ng ubo si Manang Ising. Wala na itong natitirang gamot. Kaya wala nang pagpipilian ang mag-asawa kundi ang bumili. Lola, saan po ba may malapit na butika dito? Tanong ni Christoph. Naku apo, medyo may kalayuan ang butika dito. Pero nalalakad naman. Malapit sa palengke yon. Mag-iingat na lang kayo. Tugon ni Manang Ising. Hindi na nagtanong pa si Christoph. Kitang-kita niyang nahihirapan na ito sa pagsasalita. Kaya naman lumabas na sila ng tahanan. Sumakay sila ni Elena sa tricycle para magpunta sa palengke. Kaagad naman silang nakarating sa lugar. Kaya nga lang, sarado na ang butika. Mahal, paano ba yan? Sarado na yung butika. Saan tayo nito bibili? Magdidilim na eh. Tanong ni Elena. Sinabi ni Christoph na magtatanong na lamang sila. At noong may makasalubong sila na isang matandang babae, dali-dali naman itong napagtanungan ni Christoph. Pero may napansin sila sa matandang yon. Paano ba naman? Yung mga braso nito ay maraming balahibo na parang balbon. Pero ang kaibahan, napakakapal. Napakatataba din ng mga litid sa pisngi nito at sa iba pang bahagi ng muka. Panay rin ang pagtingin sa maumbok na tiyan ni Elena, na para bang nananabik. Sa kabilang baryo yung isang butika. Mga iyo at iya. Pero dapat kayong magmadali. Dahil
Dahil baka magsasara na rin yon. Wika na matandang babae. Tumalikod na ito sa kanila at naglakad na palayo. Kaya naman dali-daling pumunta ang mag-asawa sa kabilang baryo. Malapit lang naman ang lugar kaya nga lang. Dumaan pa sila sa putikan. Hindi pa buo ang kalsada ng mga sandaling yon. At isa pa, liblib ang lugar at kukonti lamang ang mga kabahayan. Hindi nila matagpuan ang butika. Kaya naman, nagtanong sila sa isang lalaki na nag-iigib sa poso. Pero laking gulat nila nang bigla itong humarap sa kanila. Paano ba naman? Mabalahibo rin ang braso nito at napupuno ng litid ang mukha kagaya ng matandang babae. Kinilabutan na sila ng mga sandaling yon. Dahil ito ang unang beses nilang makakita ng ganong klaseng tao. Dumiretso lang kayo ng lakad at makikita nyo na yon. Teka, parang lalaki yung magiging anak nyo. Wika nung lalaki habang malagkit ang pagkakatitig sa tiyan ni Elena. Kaya naman natatawang sumagot si Elena. Hindi pa nga po ako nakakapag-ultrasound, Manong eh. Paano niyo nalaman? Tanong ni Elena. Ngunit hindi na sumagot ang lalaki. Pero nanatili itong nakatitig sa kanyang tiyan. Nakitaan pa nga ng babae na tinutuluan ng laway ang kanilang kaharap. Kaya naman, dali-dali na itong hinatak ng asawa. Nagpatuloy na sila sa paglalakad. Napag-usapan nila ang kawirduhan ng lalaking yon. Para daw itong baliw at adik. Maya-maya lang, nakarating na sila sa butika at pumili na si Christoph. Nang maabot na sa kanya ng Ale ang gamot, dito kinilabutan ng todo sina Christoph at Elena. Dahil kitang-kita ng dalawang mata nila na yung aling ito ay mabalahibo din ang braso. Nagkatinginan silang mag-asawa. Hindi naglaon ay napagpasyahan ni Christoph na sumilip sa maliit na bintana ng tindahan. Kumpirmado ni Christoph, nakagaya din ito ng itsura ng matanda at lalaking napagtanungan. Punong-puno din ng litid ang mukha nito. Narinig ni Christoph na tumawa yung Ale. Nagtanong sa kanya kung ilang buwan ang buntis ang asawa. Sumagot naman ito ng 5 buwan. Maya-maya ay nagpaalam saglit ang babae na parabang may kinuha. Hindi nagtagal. Lumabas ito na merong dalang bilao. Inabot sa kanila ang isang bilaong kalamay. Sa inyo na lang yan. Naparami kasi yung gawa ko kanina. Dahil birthday ng anak ko. Hindi naman naubos. Napakasarap pa naman yan. Pagmamalaki ng Ale. Tamang-tama naman nun dahil naglilihi sa Elena at kalamay ang kinahiligan nitong kainin. Dali-daling tinanggap ni Christoph ang pagkain at nagpasalamat sa Ale. Mabait naman pala itong tao. Kaya nga lang, nagtataka talaga ito kung bakit mabalahibo ang mga tao sa lugar. Subalit pinagpalagay na lamang ni Christoph na baka pinanganak lang sila na ganon. Matapos matanggap ang kakanin, nagpaalam na siya sa Ale at naglakad na pauwi. Gabi na nang makarating sa tahanan. Matapos pakainin ang matanda, pinainom na ito ni Christoph ng gamot. Kaya naman nabawasan na ang pag-ubo ng lola. Binigyan din niya ito ng kalamay dahil hindi nila ito naubos ni Elena. Hanggang sa maya-maya pa, nagtanong si Manang Ising kung saan sila bumili ng gamot. Paano ba naman? Medyo gumaan ang pakiramdam niya.
Hindi alam ni Christoph sa sarili kung bakit siya nagsinungaling. Basta ito lamang yung dinikta ng isipan. Ang nasagot niya sa lola ay yung butika na malapit sa palengke. Kaya naman, tinignan siya ni Elena ng may buong pagtataka kung bakit ito nagsinungaling. Ngunit hindi naman maipagtapat ng babae ang bagay na nasabi ng mister. Sa susunod, Apo, doon ka na lang bumili. Epektibo pala ang gamot doon. Tingnan niya, nawala kaagad ang ubo ko. Pananakit na lang ng buto-buto ko ang problema. Natutuwang wika ni Manang Ising. Kaya nangako naman si Christoph sa lola na doon na bibili. Nang sumunod na araw, gabi na ng mga sandaling yun nang mapansin ni Christoph na tumamlay yung lola pati ang asawa. Nakahiga lamang ang mga yon at iba na ang paraan ng paghinga na tila kapos sa hangin. Kaya naman hinipo ni Christoph ang noo ng asawa at lola. Nagulat ito dahil inaapoy na pala ng lagnat ang dalawa. Kaya naman nagpaalam siya sa dalawa na aalis muna para bumili ng gamot sa butika. Habang naglalakad mag-isa sa daan, wala ng mga taong nasa labas. Bigla na lang umihip ang malakas na hangin. Nagsiluhuran ang mga talahib dahil sa lakas. Pati ang mga tuyong dahon sa sanga ng puno ay nagsihulugan. Hanggang sa maya-maya pa, merong nakita si Christoph na isang dalagang nakaitim sa hindi kalayuan. May hawak itong tungkod. Titig na titig ito sa kanya. Nang medyo malapit na sila sa isa't isa, galit itong nagtanong sa kanya. Kung saan ka man pupunta, siguradong panganib lang ang kakaharapin mo. Ang tigas ng ulo mo. Wika ng dalaga. Kaya naman sumagot si Christoph na sa butika lamang siya pupunta. Pero kinumpronta niya ang babae kung bakit ito nagagalit sa kanya. Hindi naman sila magkakilala. Maya-maya pa nakita niyang mas tumalim ang mata ng kanyang kaharap. At ang hawak nitong tungkod. Pinagdiinan nito sa lupa na tila nang gigigil sa galit. Maniwala man kayo sa hindi, nag-iba ang kutis ng dalaga sa isang iglap. Naging kulubot at yung mahabang buhok nito ay pumuti lahat. Naging kuba ang likod at ang mukha ay naging nakakatakot. Tumanda ito na tila isang bruha. Kinalaunan, itinuro siya nito at sa ilang sandali lang ay bumulagta sa lupa si Christoph na para bang may tumulak sa kanya. Kaya naman napatulala na lamang ito sa labis na takot. Umalis na ang matandang babae. Dito niya nalaman na hindi ito pangkaraniwan ng pumasok sa loob na matandang puno. Kaya naman, bumangon na siya at hindi na tumuloy sa pagbili sa butika. Gagawa na lamang siya ng halamang gamot para kahit papano humupa ang lagnat ng asawa at lola. Nang mga sandaling yun, wala itong kaide-ideya kung anong uri ng nilalang ang matandang yun. Pero nakakasiguro siya na totoo ang sinasabi nito. Marahil may mangyayari nga na masama sa kanya kapag nagpunta sa lugar. Kaya natanong ni Christoph ang sarili kung bakit. Anong meron sa lugar na yon? Noong pumasok si Christoph sa loob ng tahanan, nagulat siya sa nasilayan. Hindi na pangkaraniwan ang ginagawa ng lola at asawa. Paano ba naman? Si Manang Ising ay dinidilaan yung unan na para bang natatakam roon. Habang si Elena naman, ginangat-ngat na ang sariling braso.
Dumudugo na ito. Kapwa naglalaway yung bibig ng dalawa. Kaya naman natataranta itong inawat ni Christoph. Sus Mariosep, mahal. Ang dami ng dugo ng braso mo. Ano bang ginagawa mo? Bakit ka nagkakaganyan? Tanong ni Christoph. Nawala ang atensyon nito sa ginagawa. Hanggang sa tumingin ng mabilis sa kanya si Elena. Doon lamang napansin ni Christoph na yung mga mata pala ng misis ay naging solidong itim. Kaya naging mabalasik ang anyo nito. Ganun rin ang mga mata ng lola na nooy nakatitig lamang sa kanya. Habang inangat-ngat ang gulagulanit na unan. Yun pa ang mas lalong nakapagpakilabot kay Christoph. Alam niyang wala ng ngipin ang lola. Pero daig pa nito ang isang aso sa pagsira ng unan. Kaya kinutuban na si Christoph na mga oras na yon. Dahil iba na ang lumalabas sa boses ng mga ito. Umaangil na din at may hahalin tulad sa mabangis na hayop. Kaya napagpasyahan niyang puntahan si Mang Berding. Nakakilala niyang manggagamot sa lugar. Pero bago pa makalabas si Christoph, nagsalita na si Elena. Parang awa mo na, mahal. Kahit konting piraso lang ng laman at tugo mo, ayos na ako. Sobrang nagugutom na ako, mahal. Umiiyak na wika ni Elena. Habang tinutuluan ng hindi maputol-putol na laway sa bibig. Hindi na lamang ito inintindi ni Christoph. At sa halip, dali-dali na siyang lumabas. Kumatok sa tahanan ni Mang Berding. Nang mapagbuksan, dito niya ikwinento ang sinapit ng dalawang mahal sa buhay. Kinuha ng matanda ang lahat ng mga kakailanganin. Dali-dali na itong sumama kay Christoph. Pagsilay ni Mang Berding sa dalawa, napabulalas ito sa labis na pagkagulat. Diyos kong mahabagin. Anong pinakain mo sa kanila, bata? Nahawaan sila ng pagiging aswang. Nayanggaw sila. Wika ni Mang Berding. Nagulat si Christoph sa nalaman. Wala naman po akong pinakain sa kanila, Mang Berding. Ni hindi nga sila nakapaghapunan dahil nilalagnat sila at walang ganang kumain. Tugo ni Christoph. Kaya natanong siya ni Mang Berding kung ano yung huling kinain ng mga ito. Bigla niyang naalala yung bigay na kalamay ng isang ale sa butika. Kaya yun yung nabanggit niya. Pagkarinig dito ng matanda, pinalabas nito sa kanya yung bilao na lalagyan ng kakanin. Kinuha naman ni Christoph at binigay sa matanda. Pagkakita pa lamang ni Mang Berding sa bilao, nakita nitong meron pang natitirang konting kalamay. May dala siyang kalamansi at balisong. Hiniwa sa gitna ang kalamansi at pinatak ang katas sa natitirang kalamay na nakadikit sa bilao. Manood ka, bata. Dito mo malalaman kung anong pinasok nyo. Magsisisi ka kung bakit tinanggap mo pa yung pagkain na ito. Wika ni Mang Berding. Habang titig na titig sa bilao at parang merong inaantay na mangyari. Hanggang sa maya-maya pa, napaatras si Christoph. Unti-unting kumikislot ang kalamay. Nagbago ang kulay nito at hugis. Ilang sandali pa, tumambad sa kanilang paningin ang sariwang pusong naliligo sa malapot na dugo. May likido din na nakapalibot dito na maihahalin tulad sa laway. Nanlaki ang mga mata ni Christoph. Talagang nagsitayuan sa kilabot ang mga balahibo. Sa tanang buhay niya,
Ito ang unang beses na makasaksi ng ganon. Sobrang nakakagulat para sa kanya na yung kapirasong kalamay na yon matapos mapataka ng kalamansi, naging sariwang lamang loob ng tao. Paano po nangyari na naging puso yan ng tao, Mang Perting? Tanong niya sa matanda. Dahil yung pagkain na binigay sa inyo ay parte ng tao. Yung katas ng kalamansi, may kakayahang alisin ang sabulag ng pagkain na galing sa aswang. Kaya ang tanong ko sa iyo, iho, sino yung nagbigay ng pagkain sa inyo? Tanong ni Mang Berting. Dali-dali namang tumugon si Christoph at sinabing, yung tindera sa butika na matatagpuan sa kabilang baryo. Kaya pala may kakaiba sa itsura ng taong yon, na akala niya ay meron lang kapansanan. Kinumpirma ni Mang Berting na aswang yon at tinabla ng yanggaw yung asawa at lola. Napatanong naman si Christoph kung bakit hindi siya tinablan. Sigurado ko na umiinom ka ng kalamansi, Christoph. Tama ba ako? Tugon ng matanda. Nalabis niyang kinagulat. Tama ang sinasabi ni Mang Berting. Palagi itong umiinom ng katas ng kalamansi pagkatapos kumain. Ayon sa manggagamot, nawala ang epekto ng yanggaw sa katawan nang uminom siya nito. Pinagtulungan nilang dalawa na itali ng lubid yung asawa at lola. Nagkanda sugat-sugat na sila dahil sa lakas ng mga ito at sa talas ng kuko. Mabuti na lang, natutulungan sila ng mga orasyon na sinasambit ni Mang Berting. Kaya nangihina ang dalawa hanggang sa naigapos nila ito. Nagsindi ng kamangyan si Mang Berting at nagsagawa na ng ritual. Sa loob ng kalahating oras, nagpupumiglas pa ang dalawa sa tuwing naririnig ang makapangyarihang dasal ni Mang Berting. Hanggang sa may nilabas na isang boteng langis ang manggagamot habang dinidiktahan ng hawak na medalyon. Patuloy lamang ito sa pagsambit ng mga dasal. Makaraan pa ang ilang minuto, dumilat na si Mang Berting. Tumingin kay Christoph at inutusan ito na ipatak yung langis sa bibig ng dalawa. Siguraduhin niya na may malulunok ang mga ito kahit konti. Dali-dali naman itong sinunod ni Christoph. Binuksan niya ang takip ng langis. Dahan-dahang lumalapit sa nagpupumiglas na asawa't ina. Napansin niya na yung kaninang itim na mga mata nito naging kulay pula. May hahalin tulad sa nagbabagang uling. Diyos ko, iho! Magbadali ka na bago pa mahuli ang lahat. Ang mga mapupulang mata nila, nangangahulugan na malapit na silang maging ganap na aswang. Wika ni Mang Berting. Kaya naman, inuna niyang patakan sa bibig ang lola at sinunod ang misis. Sabay na umubo ang dalawa nang makalunok ang mga ito ng langis. Hanggang sa maya-maya pa, dumadahak ang mga ito na para bang masusuka. Mas lalong lumakas ang mga ito. Sa patuloy na pagpupumiglas, maniwala man kayo sa hindi, naputol nila ang lubid. Siya nga pala, yung paraan ng pagtali kay Elena ay hindi maiipit yung maumbok na tiyan. Nang masira nila ang lubid, unti-unting lumapit ang mga ito sa kanila habang gumagapang. Akala ni Christoph na mga sandaling yon, katapusan na nila ni Mang Berting. Lalong bumalasik ang anyo ng dalawa at makikitang takam na takam sa kanila. Bukod pa doon, mas lalong bumabaha ang laway sa bibig
Kapansin-pansin din ang dila ng mga ito sapagkat humaba ang mga yon ng 10 pulgada. Ang buong akala ni Christoph, lalapain na sila ng asawa at lola. Hanggang sa nakita nilang nagsuka na si Elena, pati si Manang Ising. Nawindang siya sa nasaksihan kung anong sinuka ng dalawa. Mga durog ito na laman pati na rin kuko ng tao. Ang sabi ni Mang Berting sa kanya, yung pagkain na bigay sa kanila ay bukod sa parte ito ng tao. Nilawayan pa ng aswang. Dagdag pa ng matanda, dapat kapag nakakain ng ganon ang isang tao, uminom kagad ng kalamansi o langis na dinasalan para malusaw yung nakatanim doon. Nang maisuka na ng dalawa ang lahat ng kinain, nawala ng ulirat ang mga ito. Isa-isa itong binuhat ni Christoph para ibalik sa higaan. Nagpasalamat naman ito sa manggagamot dahil sa binigay nitong lunas para sa mga mahal sa buhay. Wala yon, iho. Ginawa ko lang yung tungkulin ko para manggamot ng kapwa. Mabuti na lang ay naagapan natin sila. Kung tumagal pa ng ilang araw, mahihirapan na akong pagalingin sila. At posibleng aswang na sila habang buhay. Wika ni Mang Berting. Sa kanilang pag-uusap, nagulat sila nang may dumapo na itim na ibon sa bintana. Malapad ang tuka at kasing laki ng tandang na manok. Nang makita ito ni Mang Berting, nagtanong siya kung may huling nakausap si Christoph. Nahiwagaan ang binata sa sinabi ng manggagamot. Pero dali-dali naman siyang sumagot sa matanda. Kanina, Mang Berting, may lumapit sa akin na isang dalagi. Bigla na lang naging isang matandang babae. Binabawalan niya akong bumalik sa butika eh. Hindi ko alam kung anong uri ng elemento yun. Pero magaan ang loob ko sa kanya eh. Pagsasalaysay ni Christoph, nabanggit naman ng manggagamot kung anong klaseng elemento ito. Isa yung espiritong itim at ang tawag dito ay hukluban. Isang makapangyarihang bruha at diyosa ng kamatayan. Nagpapakita ito sa isang taong malapit ng mamatay upang magbigay ng babala. At sa oras na sinuway ang babala na binitawan nito, maaaring yung taong yon ay kamatayan ang kahahantungan. Mapalad si Christoph na sinunod niya ang hukluban. Kaya hindi na ito napano sa kamay ng aswang. Kung sakali man na tumuloy siya sa pagpunta sa lugar. Kaya't buhay siya at ligtas na mga sandaling yon. Dahil ang hukluban, nagbibigay ito ng buhay sa isang tao at kamatayan naman para sa sumusuway. Magpasalamat ka sa ibong yan, Christoph. Si hukluban yan, nagpalit lang ng anyo bilang isang ibon. Isa siyang makapangyarihang nilalang, kaya kahit anong itsura ang naisin niya, nagagawa niya sa sarili. Kaya din niyang magbukang bata. Wika ni Mang Berting. Bahagyang lumapit si Christoph sa ibon. Nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya. Lumipad naman ang ibon at dumapo sa lupa. Maniwala man kayo sa hindi, nag-anyong tao ito at isang magandang babae na nakasuot ng itim. Nakangiti lamang sa kanila at pumasok sa loob ng puno. Kinabukasan, naging maayos na ang lagay nila Elena at Manang Ising. Wala silang maalala sa mga nangyari. Pero sinabi na lamang ni Christoph na nakatulog lang sila na mahimbing. Bagay na kagad namang pinaniwalaan ng dalawa.
Hanggang sa lumipas pa ang 4 na buwan, naisilang na ni Elena ang panganay na anak. Malusog ang sanggol at isa nga itong lalaki. Nabalitaan rin ng mag-asawa na pumanaw na yung may-ari ng butika. Maraming nagsasabi, binarang ito dahil nang matagpuan ang bangkay isang umaga. Pinipeste na ito ng mga linta at ipis. Napasok na rin ng insekto ang loob ng katawan. Nakakasiguro si Christoph na si Hukluban ang gumawa nito sa aswang. Ang isang espiritong itim at makapangyarihang bruwa na tumulong sa kanya. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, dapat mag-ingat ka sa mga taong makakasalamuha mo. Katulad sa ating kwento, marami mga tao o nilalang na kaya kang paikutin. Huwag ka agad maniwala. Matutong mag-usisa at magmatiyag sa lahat ng oras. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong pakinggan at suportahan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.